guys, so waiting na lang kami dito sa harap ng boarding gate. Pero kasi hindi kami same ni Ken ng booking. Kasi sa akin, sponsored ng AirAsia. Thank you AirAsia. Si Ken naman, ako yung nag-book sa kanya. So yung seats namin magkahiwalay. Waiting na lang kami, mga 20 minutes boarding na. So dito ako. Ayan siya. Bye! Oh, di ba? Ang boring tuloy. Paano na ako magtutulog-tulog ng ganyan? Wala na. Titingin na lang ako dito sa aking view. At least window seat, di ba? So yung airport transfer namin is Southwest Tours. So iniba na pala yung setup. Nandito na siya. Ayan. So pupuntahan muna namin. 3 and 4 yung Southwest Travels and Tours. Ito po, dito. Dalawa. Thank you. Alam niyo, nakakatuwa kasi pumunta na kami dito, less than a year ago, nung maulan pa. Tapos hindi naman ganito eh. Like sobrang nag-improve na talaga at wala pang 1 year. So nakakatuwa din naman. Okay, eto na. Sasakay na kami. Eto na. Thank you. Hello po. Nakakita kami dito ng kuya na actually nagtatanong lang kami kung paano pumunta dun sa Bloom. Tapos pinakita niya sa amin to, meron kaming free. Siyempre kala ko mga scam, diba? Pero mukhang okay naman, legit naman. Sa Astoria, may free buffet sa dinner daw mamaya. Hindi ko alam kung ilang minutes papuntang Bloom. Pero nakita ko sa list, kami palang dalawa yung nasa listahan. So yun, sabi ko kay kuya, sabihin na lang ako na kung kailan magsa-stop. Kasi hindi ko alam. This is the room. Okay, bibigyan ko kayo ng tour. So, this is the CR. Ayan, maganda. And mukhang bago pa yung lahat, ah. Okay, meron din silang full body mirror here. TV, may ref na rin. May safe. Yan, sampayan. And then, king bed. Actually, pwede nyo itong i-customize kung king bed or 2 single beds. Okay, since si Ken naman kasama ko, ayan, may paswan pa sila. Sabi ko, king, pwede na yon. And then, merong balcony. See? And this is the view. Yan. Also, meron din sila ditong e-trike service from 6 a.m. to 6 p.m. So, that's nice. Dito naman, meron din silang smoking area. Ayan. Sabi ko kay kuya, don't worry kuya, hindi naman kami nagsusmoke. So, kakatapos lang namin mag-freshen up. Ayan, super gutom na namin. And yung first restaurant na kakainan namin is this one. Ang pangalan niya ay Subo. And pinakita sa akin to ng friend ko si Chris. Sabi niya, masarap daw talaga dyan. From D-Mall, nagpababa kami sa U-Hotel. Tapos ngayon lalakarin na namin papunta dun sa Subo restaurant. Paano ba papunta dun? Pero sabi malapit lang daw eh, so baka dyan lang yan. Ayan na pala siya, Subo. Ano to, for sharing? Kasi kung hindi, ano? Parang madami. Mahal. Mahal pala. Namahalan kami dun. Siguro babalik kami dun sa mga alam na namin. First na kakainan namin is sa Mezerab, which is ito yung kinainan namin before pumunta kami dito sa Boracay. Okay, so ito na yung chicken wrap. Sarap talaga. Maganda kasi dito, it's always served warm. Tapos, fresh tomatoes, may mga herbs, yung chicken, ang lambot, and super packed with flavor talaga. How's your beef? Oh. Lambot? Can I have one beef? Super lambot din. Not salty. Parang paras lang yung seasoning sa chicken. By the way, kailangan nyo rin kunin itong calamansi nila. Sobrang refreshing. It's leaning on the sweeter side rather than the sour side. So for Mezerab, that's 5 out of 5. So yan yung mga price nila. Meron din silang mga platter. Yung cons lang siguro dito is kung gusto mong
mag-dine in sa kanila, kailangan mo umakyat dito sa may third floor. Medyo pa-spiral siya. Pwede naman dun sa first floor, pero ano lang yun, take out. So, ito yung current situation ng Boracay. Ang daming tao. Let's walk there. Dito sa mga side, check namin. Madami pa namang food. Yes po. Ay, Ivana na lang po yung mag-a-assist na. Ivana? Okay. Thank you. So, nag-order kami ng Hakuna fish and chips and also tuna poke bowl. So, for sharing na yan sa amin ni Ken. So now, itatry na natin yung salad muna. Tuna? Mainit yung mangga. Kasi mainit yung bowl. Masarap yung tuna. The rice, the tuna, and then yung rice medyo may konting parang lumang aftertaste. But the tuna's really nice. So, yan yung fries. Nice, crispy outside and then fluffy fries sa loob. Okay, so here's the fish. Masarap yung breading niya. Unang lasa mo pa lang, pepper. It's not that salty either, so that's good. So overall, dito sa Mandarin Nest, it's a good 4 out of 5. Bill reveal, 880 pesos. For dessert, try natin to. Parang bago lang to. Isa, just get one. Lamig. Yung strawberry maasim. Soft lang yung, hindi ba soft, but good crunch. Yung syrup. So, bumalik na kami dito sa Bloom and dito kami sa bar area nila. Yan, maganda naman, diba? And nag-order ako ng Sunday Bliss and then si Ken, Mango Daiquiri. Ayan na yung full moon sa likod mo. Di na natin kailangan pumunta sa sa party tomorrow. The full moon. Diba? Ito na yun. Morning guys! So it's day 2 here in Boracay and it's currently 7:41 a.m. Wala namang masyadong plans today. Punta muna kami sa 5th floor to eat. So, let's go! Oh my gosh, di ko in-expect na ganito kadaming kanin. In a way, hindi siya overpriced. This is 440 pesos. And ito yung makukuha mo. Heavy breakfast talaga. Ang sarap ng fish. Sobrang lambot. Mainit pa siya. Konting asim. Hindi rin siya super alat. For the rice naman, magkaiba siya. Parang may butter. For me, mga ano to? Mga 4 out of 5. It's currently 11 a.m. So, kasi kanina nag-stay muna kami dun sa hotel since meron kaming meeting. And now, nagutom kami ulit. At dahil hindi pa enough yung napakadaming rice kanina, dito kami, arroz caldo. Actually, kahapon pa niya gustong kumain ito. Try natin kasi mukhang masarap. So, pag magda-dine in, akyat daw dito. Parang kami pa lang nandito. Arroz caldo special. Yes, thank you po. Okay, so try na natin itong special arroz caldo. Okay. Medyo maalat. Parang kailangan ko ng kalamansi. May ano ba dyan? Kalamansi. Maalat. So, dagdagan natin. Dry. Wala namang lumalabas. Diba? Better. Hindi ko na kailangan ng pepper or salt. Plini. Medyo maano na siya. Atong plato na. Oo. Nung nahalo-halo ko na siya, kasama yung garlic and then yung mga onion. Sarap. 164 pesos. Siyempre, hindi matatapos yung meal namin kung walang dessert. So, tatry namin itong ube mama. So, nagustuhan namin yung coco mama before. Ito, same lang naman daw siya, pero ube. So, let's try it. Ayan na siya. Pudding. Actual ube pudding. And then, merong ube ice cream. Sarap din. And then yung palitaw.
Sarap. Masarap din na may cornflakes kasi naging ano siya, crunchy. Sit down. Nag-book na kami ng parasailing activity namin mamaya, mga sunset, para hindi ganito kainit, diba? Sobrang init, feel ko masusunog ako dun sa taas. For now, babalik muna kami dun sa may D-Mall area kasi maghahanap kami ng pagkain. Ooh! Lasa siyang ano yung sa mesa. Ay, mesa ba yun? Sizzlers. Yun. Sarap. Hindi siya chewy. Hindi siya yung nakakapas ng init. So, pagkatapos ng aming steak, bumili ako ng corn dun sa tabi. And then si Ken naman gusto niya bumili dito ng crepes. Ano siya? What did you get? Nutella banana. Unang gagat. Crepe agad. Wala ka pang natitikman na palaman. Mas diba? Ayun na yung crepe na kinakain ko dati sa school. Wala pang 5 p.m. or 4:15, bumalik na kami dito kasi parang okay naman na yung weather. Hindi naman siya sobrang dilim, hindi naman sobrang maaraw. So pumunta na kami dito. Ngayon waiting na lang kami. And now meron ako hawak ditong Insta360. So kung meron kayong Insta360, ito yung pwede nyong gamitin pag nagpa-parasailing daw kayo. Pero kung wala, meron naman silang for rent. This is 1,500 talaga na nababaan ko siya ng 1K. So ayun. So ito yung gagamitin ko pag nag-parasailing na mamaya. Hindi ako makahinga! Kailangan taas. Okay, 2 minutes daw. Parang wala akong upuan. Ili, akit pa tayo. Oh my goodness. Okay, actually, ano lang siya, relaxing. Hindi tayo papahanggang. Ang taas natin! Ayoko na. Nini. Oh my God. Oh my God. Hilong-hilo na ako. Gusto ko nang bumalik sa hotel. Okay guys, so after namin pumunta dito sa hotel, nag-freshen up kami. Ngayon 7 o'clock na. Parang natatamad na kami lumabas. Yes, sige po, pasok. So yan na yung room service. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Good morning! So it's officially day 3 and pupunta na kami sa 5th floor para kumain ng breakfast. So habang hinihintay namin yung aming breakfast, pumunta kami dito sa 3rd floor. Natandaan namin mayroon palang pool area dito. So gusto namin tingnan. Ayan, this is the pool area. Tapos meron silang beer pong here. And merong mini bar. Ayan. Siguro sa gabi to buhay. Meron din silang Jenga over there. And may isa pang part ng pool dito. Ito mas mababaw. Siguro for kids, pwede dyan. Kinuha ko is tocino. And then kay Ken, yun ulit yung tapsilog. May kulang dito, Ili. Suka. Tapos ka na mag-swimming? Yeah, right. Ano nang gusto mong gawin? Ayun na ito bagay. Sa bagay. Wala kami nag-crave ng Korean food. Nag-order lang kami ng doenjang. Ayan. Yung kimchi, more on savory, salty side kesa asim. But, yan. Ito hindi rin super anghang. Parang naging Filipino taste nga siya eh. So, kakatapos lang namin mag-freshen up.
ready for the spa later at 2 p.m. Pero magla-light lunch muna kami. Makikipagkita kami kay JM. Nakakagulat, nakita ko siya nag-post. Sabi ko, late post ba to? Hindi daw. So, andito siya sa Boracay. Sabi ko, tara mag-meet tayo if ever free ka kasi gusto niya mag-relax lang muna eh. Dito na kami ni JM. So, naghihintay na lang kami na 20 minutes kasi napaaga kami dito. And magpapaspa na kami. Pamper Day! Excited much! Yan, so andito na si Ken. Diyan lang siya. Tututok sa akin. Wala kang magagawa. Dito ka kasi sa gitna. Nakakatawa ito talaga. Ito na yung Tututok sa akin. Tapos biglang rag. Oh my gosh, guys. One of the best massages I've ever had. By the way, if gusto nyo, again, you can book this in Klook. Use my code Justine5 off. Here it is. Ito lang i-search nyo. And also, may mga rooms din dito. So if you want na magstay dito, book it in Klook. So guys, it's currently 3:30 p.m. and hindi pa talaga kami nagla-lunch. So, heavy merienda na lang. I got this one, grilled pork chops. And then, si Ken, itong chicken Normandy. Ito, hand for size. Medyo, okay, medyo decent naman yung size niya. And I have yogurt sauce on the side. Then, ito yung kay Ken. Oh my God, looks good. May butter knife. Oo. Ito nandyan eh. Let's try the chicken. Sabi mo, let's try the... Try natin with the yogurt sauce. Sarap. Kaya naman pala ganito yung presyo eh. Worth it naman siya. Meron siyang salad on the side, which I will taste right now. May singkamas. The pork, malambot siya. The rice, so fluffy. Tapos yung pork with the yogurt, nag-balance yung flavor niya. It's not super salty. Tama lang siya, sakto lang talaga. Parang salt and pepper lang talaga yung ginamit na ano dito. And then, pag nilagyan mo ng yogurt sauce, nagbabalance kasi nga medyo salty, peppery, and then may tangy flavor from the yogurt. Guys, natatandaan niyo yung Astoria ticket na nakuha natin before tayo umalis dun sa port. So, andito na kami ngayon and we're trying out the food. Good morning guys! So it's day 4 here in Boracay. Yung flight kasi namin today is at 4 p.m. Pero since si Ken nagkaroon siya ng biglaan na meeting at 1 p.m. nag-decide na lang kami na pumunta na lang sa airport ng mas maaga at doon na lang siya mag-meeting. So for our breakfast today, ang kinuha ko naman yung tapsilog and then kay Ken yung tosilog kasi nagustuhan niya yung tosilog ko kahapon. So malambot siya, not chewy, super packed with flavor. Hindi siya super alat, tapos may konting asim na siya. Before we leave, tinry muna namin dito sa Gratitude Cafe. Kahapon pa namin to nakikita. And meron na kaming 30 minutes to stay here, tapos balik na kami sa hotel ulit. Okay, uwi na kami! Thank you, Bloom! We are back here in Manila! And habang hinihintay ko yung luggage namin, I just have to say thank you guys for watching. And if you have any comments or suggestions, put them down in the comment section below. Also, don't forget to like and subscribe. Yung next travel naman natin is going to Singapore, so I hope you guys watch that also. Thanks again for watching! Bye!